Biglang napahiyaw ang aswang sa kanyang nalasahang maasim na kalamanse na kanyang kinain na lamang loob ng tao. Hindi naman alam ni Lito kung saan siya pupunta ng direksyon upang makatakas sa kamay ng mga aswang na kapatiran. Bago ang pangyayari, taong 1756, bago pa man maitayo ang maging ganap na probinsya ang Bataan sa pamumuno ni Gobernador General Pedro Manuel Arandia, isang binata ang nagngangalang Lito ang nakatira sa isang liblib na lugar sa bayan ng Bagak, Bataan. Noong unang panahon ay laganap na ang mga tribo at labanan ng mga lahi sa lahi, tribo sa tribo. Isa si Lito sa mga walang kaanib na grupo, kaya't lagi siyang nag-iingat tuwing sasapit ang gabi. Kilala rin ng kanilang bayan na pinamumugaran ng mga aswang, kaya't nabuo doon ang mga grupong naisumugpo sa mga masasamang elemento, ngunit hanggang sa kapwa na ang mga nagpapatayan. Kaya't lalong lumaganap ang kasamaan at patayan, mapaaswang man o tao ang may kagagawan. Isang kaibigan ang lumapit kay Lito upang magpakilala dahil sa kakaunti ang mga tao pa noon ng mga panahon na iyon, ay kakaunti lang din ang iyong makikilala. Nagpakilala ang lalaki kay Lito na ang pangalan ay Losyo, isang dayuhan na Kastila sa bayan ng Bagak, Bataan. Marunong itong magtagalog dahil sa katagalang ding pamamalagi ng mga Kastila sa ating bansa. Agad din nagpakilala si Lito ng araw na iyon upang lalong makilala si Losyo. Napag-alaman ni Lito na isang retiradong sundalong Kastila si Losyo, dahilan ng kanyang pangamba kung bakit siya nasa kanilang lugar. Agad naman tinanong ito ni Lito at ang tanging sagot lang niya ay naghahanap lang siya ng lugar kung saan magkakaroon siya ng matitirahang tahimik. Ngunit ang hindi alam ni Lito, si Losyo ay isa sa kasapi sa mga tribong laganap sa kanilang bayan. Nais lang nito na makahanap ng mga kasapi upang lumakas ang puwersa ng kanilang tribong tinatawag na Tikwang. Ang Tikwang ay isang kapatiran na kilala ng mga ilang tribo na may mga lahing aswang. Makalipas ang isang linggong pagkakaibigan ni Lito at Losyo, binigyan ito ng isang pilak upang tanda ng kanyang tapat na pagiging kaibigan sa kanya. Tuwa naman ang naramdaman ni Lito dahil bihira lang siyang makatanggap ng ganoong salapi. Ngunit sinabi ni Losyo na maaari pa siyang magkaroon ng pilak kung siya ay aanib sa kanilang kapatiran. Naguluhan si Lito sa mga narinig niya na may halong kaba at pagtataka. Sambit pa ni Losyo na matutulungan niya pa ang mga magulang nito kung magkakaroon siya ng maraming pilak. Napaisip naman si Lito na kung mangyayari nga iyon ay hindi na siya magtatrabaho sa bukid at kumuha ng kanilang pagkain sa bundok o dagat upang maihain lamang sa hapagkainan. Tanging mga tanim nitong kalamansi lang ang kanyang naikakalakal kapalit ng bigas sa pamilihang bayan. Salat ang kanilang buhay, kaya't naisip din ni Lito na makakatulong nga ito sa kanilang pamumuhay. Sumang-ayon si Lito sa alok ni Losyo
upang sumali sa kapatiran. Bukas ng gabi sa kabilugan ng buwan ay magkita tayo sa puno ng akasya na nasa gitna ng kabundukan upang makilala mo ang mga kapatirang makakasama mo habang buhay. Wika ni Lucio. Tumango lamang si Lito at ito lamang ang kanyang sagot sa kaibigan. Ngunit nais ni Lito na ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang nais na gawin upang matuwa man lang ang kanyang mga magulang sa kanyang makakamit na premyo o pilak na ipinangako ni Lucio. Si Mang Busyo, ang ama ni Lito, ay hindi sumang-ayon agad dahil ayaw nitong mapaanib sa kahit anumang grupo o tribo si Lito. Kaya gano'n na lamang ang pagpigil ni Mang Busyo sa anak niyang si Lito. Ngunit ni hindi napigilan, bagkus lalo pa itong nagmatigas nang dahil na rin sa pagnanasa na makaahon sa hirap. Binalaan siya ng kanyang ama na sana ay hindi ang mga tikwang ang kanyang maaniban dahil ang mga ito ay ang uri ng mga aswang na gumagala sa kanilang lugar. Hindi naman ito batid ni Lito dahil walang kaalam-alam si Lito sa mga ganoong samahan. Dumating si Lito sa tagpuan kung saan sinabi ni Lucio. Dumating din si Lucio, ngunit may mga kasama ito na nakasuot ng itim na balabal. Ang iba dito ay nagsalita ng Tagalog. Napagtanto ni Lito na ang iba dito ay Pilipino. Lalo pa siyang nahikayat dahil nga sa buong akala niya ay puro Kastila lamang ang kaanib dito sa kapatiran ng Tikwang. Isang malakas na hampas sa kanyang batok ang tumama, dahilan ng agaran niyang pagkawala ng malay. Makalipas ang ilang minuto, ay unti-unting nagkakamalay si Lito. Nasisilayan niya ang isang apoy na nagliliyab at isang lalaki na nakaluhod at nakatalis ang dalawang kamay. Sumisigaw ito na pakawalan siya. Muli namang nanumbalik ang diwa ni Lito at nakita niya ang buong tribo na nakapaligid sa kanila. Tinanong ito ni Lito kung bakit nakatali siya. Sumagot si Lucio, "Huwag kang mag-alala. Maya-maya ay magiging kauri ka na namin na maging isang tikwang. Kami ang mga lahing aswang." Agad na pumasok sa isip ni Lito na ito na ang sinasabi ng kanyang ama. Sa kabilang banda, nag-iba ng anyo ang isa sa mga tikwang at inilabas ang pangil nito. Agad na kinagat ang lalaking nasa kanyang harapan. Sinipsip ang dugo nito habang nangingisay ang dalawang paa sa nararamdamang hapdi sa pagkagat ng aswang. Ang lalaking iyon ay isang sakripisyo upang gawing orasyon sa pagiging aswang ni Lito dahil tanging malakas lamang ang kanilang pinipili upang maging kaanib ng mga tikwang. Isinalin ang mga lamang loob ng lalaking kinagat ng aswang kanina at hinaluan ito ng isang langis ng aswang. Sinabi din ni Lucio na makakawala ka lang kung ito iyong kakainin. Wala nang magawa si Lito kundi gawin ang nais ng mga tikwang. Sumang-ayon si Lito sa kanyang gagawin. Kinalagan ni Lucio si Lito upang dalawang kamay na nitong mahawakan ang mga lamang loob na kanyang kakainin upang maging ganap na aswang. Ngunit humiling si Lito na bago sana niya kainin ay maaari ba muna niyang patakan ng kalamansi ang mga lamang loob na ito dahil nalalansan siya sa amoy nito.
Pumayag naman si Lucio at nais pa nitong sumabay sa pagkain ng lamang loob ng lalaki. At ang iba pang mga aswang ay nagpresentang sumabay sa orasyon para kay Lito. Dumukot sa bulsa si Lito ng mga kalamansing kanyang dinala at ipinatak ito sa mga lamang loob ng tao na nasa kanyang harapan. Dahan-dahan ang mga aswang na dumampot ng mga lamang loob at sabay-sabay silang kumain maliban kay Lito. Ngunit lumapit sa kanya ang isang aswang upang piliting kumain na agad ng lamang loob. Dinampot ni Lito ang puso ng lalaki habang nasa liig nito ang matatalim na pangil ng aswang. Bago pa man makakagat si Lito ay biglang napahiyaw ang aswang sa kanyang nalasahang maasim na kalamansi na kanyang kinain na lamang loob ng tao. Isa-isa na rin naghiyawan sa sakit ang mga aswang na kumain ng mga lamang loob na may patak ng kalamansi. Hindi naman alam ni Lito kung saan siya pupunta ng direksyon upang makatakas sa kamay ng mga aswang na kapatiran. Napatingin sa kanya si Lucio at balak siyang patayin nito. Isang sibat na kawayan ang tumarak sa dibdib ni Lucio, dahilan ng kanyang pagkasawi ng agaran. Nagdatingan ang tribo ng kanyang ama na si Mang Bosyo upang siya ay iligtas. Ang tribong Bagakak, ang samahan ng mga tao at kapwa Pilipino upang labanan ang mga manlulupig na dayuhan. Napalaban ito sa tribo ng Tikwang. Ang iba sa Tikwang ay nasawi dahil sa kumpletong armas ng mga Bagakak. Tuluyan nang napaatras ang mga aswang at napabalitang ito ay humayo sa ibang landas. Makalipas ang 2 araw mula sa mga sugat ni Lito ay umanib na ito sa tribo ng kanyang ama upang maging isang ganap na Bagakak.